Ang Kimberly Magic Academy ay isang paaralan kung saan 20% lang ng mga estudyante ang nagtatagumpay na makapagtapos. Si Oliver ay isa sa mga bagong estudyante at siya ay patungo sa entrance ceremony ng paaralan, subalit sa kanyang daan ay naganap ang isang kakaibang pangyayari. Isang bulaklak ang sumusunod at kumakausap sa kanya, nabanggit ng bulaklak na mukha siyang kinakabahan sa kanyang pag-enroll sa paaralan. Iminungkahi ng bulaklak na mag-relax muna siya sa araw na iyon, dahil makakaranas siya ng tunay na sakit hanggang sa siya'y makapagtapos, kung kakayanin niya. Nagpasalamat si Oliver sa bulaklak dahil sa payo nito at umalis na ito, napansin niya ang mga salita ng bulaklak at iniisip niya na ito ay isang paraan na ginagawa nila para takutin ang mga bagong estudyante. Ngunit hindi pa rin siya sigurado, dahil hindi niya talaga alam kung ano ang dapat niyang asahan sa hinaharap. Napansin niya ang isang batang babae na nagngangalang Katie, ito'y nababahala rin dahil sa mga salita ng bulaklak at isang lalaki na may pangalang Guy, walang halong biro dahil iyon talaga ang pangalan niya, ito'y dumating at sinabihan si Katie na huwag pansinin ang mga salita ng bulaklak. Sinabi niya na ang mga personalidad ng mga bulaklak ay naaapektuhan kapag sila ay sumisipsip ng mga partikulo ng mahika mula sa lupa, at karamihan sa kanila ay may hindi magandang personalidad. Sinagot ni Katie na hindi siya masyadong may alam tungkol sa mga halaman, dahil mas mahilig siya sa mga mahiwagang hayop. Naging interesado si Guy at tinanong kung ano ang paborito niyang hayop at sa puntong iyon, tila kinakantsawan na niya si Katie. Sinagot niya na mahal niya ang bawat hayop, baka pati siya ay mahal na din niya. Bigla niyang narinig si Micaela na sumasaway kay Pete at ito ang lalaking mahilig sa libro. Sinabihan ng babae si Pete na maging maingat dahil muntik na siyang makatapak sa isang halaman. At pagkatapos ay ininsulto niya ang halaman, na gumawa dito na umurong. Lumalabas na si Pete ay nagagalit at hindi nangangailangan ng tulong niya, at biglang lumitaw si Hibiya na nakasuot ng kimono. Sinubukan na asarin siya ng halaman, kaso hindi niya pinansin ito at ang lahat ng nasa paligid, kasama na si Oliver ay nagulat na makakita ng isang samurai sa lugar na iyon. Sa isang vision, nakakakita siya ng panaginip na naglalaban sila ng espada at iniisip niya na mayroon siyang naramdaman sa kanyang puso. Napansin niya na parang sila ay itinadhana, lalo na nang siya'y lumingon at ngumiti sa kanya, at walang makapaniwala sa nangyayari matapos silang makapasok sa gate ng paaralan kung saan doon ay may parada ng mahiwagang mga halimaw. Mayroong mga griffon, salamander at mayroon pang isang dambuhalang dragon at napahanga si Oliver, samantalang si Guy ay nashock sa nasaksihan. Sinabi ni Oliver sa kanya na ito ay isang Fafnir, at siya'y napa-impress sa kanyang kaalaman. Subalit hindi masaya si Katie kung saan may isang troll na sumali sa parada at pakiramdam niya ay mali ito, naguguluhan si Guy dahil hindi nagsasalita ng kanilang wika ang mga troll at minsan ay nananakit ito ng mga tao. Ngunit nagalit si Katie. Sumisigaw siya na mababait ang mga troll at nananakit lamang sila dahil sa pananakop ng mga tao sa kanilang mga teritoryo, nagtuturoan na sila at sa puntong ito ay nararapat lang na tumigil na sila. Binanggit ni Guy na may mga panahon na biglang sumalakay ang mga troll sa kanilang lugar at sinisira nito ang mga sakahan, sumagot si Katie sa kanya, ngunit sinabihan sila ni Pete na tumahimik dahil kailangan niyang magbasa. Humingi sila ng paumanhin, at sinamantala ni Olive ang pagkakataon para makipag-usap sa kanila, binahagi niya sa kanila na maaring pag-usapan nila ang kanilang mga pananaw mamaya. Sumang-ayon sila, at nang sila'y magpapakilala bigla na lang may kakaibang nangyari, isang babaeng nakasuot ng hood ang biglaang nagcast ng isang spell kay Katie, kinokontrol ang kanyang mga paa at pinapatakbo siya papunta sa parada. Sinabihan siya ni na Olive at Guy na tumigil sa pagtakbo, subalit sinabi niya na hindi siya makahinto at na-realize nila na isang spell ito at sumunod sila para tulungan siya. Sinuri ni Micaela ang sitwasyon kasama si Pete, at na-realize niya na patungo rin ang troll kay Katie. Biglaang naging mabangis ang troll, nanakit ng mga nilalang sa paligid at sa wakas, tumigil na ang mga paa ni Katie at siya'y nadapa, napansin siya ng troll at lumapit sa kanya at inihahanda ang kamay nito para suntukin siya. Kaso biglaang dumating si Hibiya sa likuran ni Katie at sumigaw sa troll, natatakot ito. Inutusan ni Hibiya si Katie na tumayo sa likuran niya dahil manhid pa rin ang kanyang mga paa at hinugot niya ang kanyang espada. Samantala, nagmamadali ang iba papunta sa kanila at sinusubukan na iligaw ang pansin ng troll, dahil hindi kakayanin ito ni Hibiya mag-isa.
Nag-launch si Micaela ng isang spell sa troll para iligaw ang kanyang pansin, pero hindi ito nagpalinlang at hindi rin sila sapat na malakas para makaharap ito. Subalit, may naisip na ideya si Oliver kung saan hinihikayat niya ang lahat na mag-cast ng isang wind spell sabay-sabay sa iisang lugar. Binanggit ni Micaela na hindi makakagawa ng epekto ang isang wind spell. Pero sinabi ni Oliver sa kanila na magtiwala sa kanya at gawin ito. Sinunod ni na Micaela, Pete at Guy ang kanyang plano at nag-cast ng kanilang mga wind spells sa iisang lugar. Dinagdag niya ang kanyang sariling spell, binago ang kanilang mga spells sa isang malakas na hiyaw ng dragon na nakakuha ng pansin ng troll. Natatakot ito. Nagulat si Micaela sa spell ni Oliver at sumigaw siya kay Hibiya na tumakbo, pero tumalon siya papunta sa troll at biglaang naging puti ang kanyang buhok. Sa isang mabilis at malakas na hampas, natalo niya ang troll at na-realize ni Oliver na ginamit niya ang innocent color, na maaari lamang gawin ng mga mage na may malakas na mahika. Hindi pa rin makapaniwala si Hibiya na nagawa niya yon, nanginginig ang kanyang katawan mula sa pangyayari. Subalit siniguro niya kay Katie na siya'y kanyang poprotektahan. Nagpasalamat siya sa iba para sa kanilang tulong, na nagbigay daan para sa kanya na matalo ang troll at sa loob ng paaralan, nagtipon-tipon ang lahat ng mag-aaral sa hallway, naghihintay ng may kaba para sa seremonya. Nagkahiwalay sila pero napunta si Oliver sa tabi ni Hibiya at natuklasan niya na wala palang plano si Hibiya nang sinubukan niyang harapin ang troll. Tumawa na lamang siya at ipinaliwanag na wala nga palang talim ang kanyang katana. Ipinaliwanag niya na kung hindi natatakot ang troll sa kanilang spell, siya'y mamamatay sana. Pero iniisip niya na magiging swerte siya sa buhay dahil may nagligtas na sa kanya sa unang araw. Bigla silang pinatahimik dahil dumating na ang punong guro. Siya ang sikat na wizard na may pangalan na Esmeralda ng Kimberly Academy. Humingi ng paumanhin si Esmeralda para sa naunang insidente at sinabihan ang mga mag-aaral na mag-aral sila sa school sa susunod na 7 taon. Dito ay may dalawang prioridad sila, ito ang kalayaan at resulta, ibig sabihin, maaari silang mamatay anumang oras. Ipinabatid niya sa kanila ang mababang rate ng pagtatapos dahil sa mga kakaibang pangyayari na madalas na kinakaharap ng mga mag-aaral sa akademya. Maaaring may mga pangyayari na magaganap at ang halimbawa dito ay masira ang buto, mawawala o maging baliw at patayin ang ibang mag-aaral. Sa madaling salita, binati niya sila sa kanilang pagdating sa isang bahay ng mga baliw at pagkatapos ng kanyang pahayag, itinaas ni Hibiya ang kanyang kamay para magsalita, at pinahintulutan siya ng punong guro. Lumilitaw na ang batang ito ay nagre-recommend ng isang pamamaraan para maibsan ang sakit ng ulo ng punong guro sa pamamagitan ng pagmamasahe ng mga pressure points. Hindi pinansin ng punong guro ang kanyang suggestion at inutusan ang mga mag-aaral na tumungo na sa welcoming hall. Sa isang snap ng kanyang mga kamay, lumutang ang mga mag-aaral at natagpuan ang kanilang sarili na nakaupo sa mga upuan sa harap ng isang engranding lamesa ng handaan na puno ng masasarap na pagkain. Nagkita muli si Oliver sa grupo na kung saan siya nahiwalay at muli niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa kanilang tulong kanina. Iminungkahi ni Micaela na magpakilala sila subalit kailangan muna nila na maghintay kay Katie. Bigla ang bumagsak si Katie mula sa taas at siya ay naligtas ni Hibiya. Ngayong kumpleto na ang grupo, nagpatuloy sila sa pagpapakilala. Nagpakilala si Micaela bilang ang panganay na anak ng marangyang pamilya McFarlane, at sinabi nila na maaari silang tumawag sa kanya na Chella. At syempre, ginamit ni Guy ang pagkakataong ito para manligaw sa kanya. Nagpakilala si Katie, bilang isang mag-aaral na mula sa Farmland na may hilig sa mga hayop, pagkatapos ay binahagi rin ni Guy na siya ay mula sa isang pamilya na nagpapatakbo ng magic farm sa loob ng maraming henerasyon. Nang si Pete naman ang nagpakilala, ipinaliwanag niya na walang magical blood ang kanyang mga magulang at hindi siya nagnanais na magkaroon ng mga kaibigan. Ngunit na-excite siya nang nabanggit ni Oliver na alam niya ang libro na binabasa ni Pete. Nang oras na ni Oliver doon ay ibinahagi niya ang mahabang henerasyon ng kanyang pamilya bilang mga mage, at ang kanyang expertise sa pag-aayos at pag-a-adapt ng mga spell. Pinuri ni Chella ang impresibong dragon spell na kanyang pinakita. Sa wakas, oras na ni Hibiya, at nagpakilala siya bilang miyembro ng isang pamilya ng mandirigma. Sinabi niyang nag-aaral siya sa akademya dahil sa niligtas siya ng isang mage na nagngangalang McFarlane mula sa bingit ng kamatayan ilang taon na ang nakakaraan. Sa pangalang iyon, nalaman nilang lahat na ito ay ang ama ni Chella,
na naglilingkod bilang isang lecturer sa akademya. Hindi makapaniwala si Chella na umabot pa sa Asia ang kanyang ama para maghanap ng talent, habang nagsisimula na silang kumain ng pagkain sa kanilang lamesa, na puno ng tawa at ngiti ang paligid. Nagising si Oliver sa lalim ng gabi dala na rin sa tunog ng mga panggugulat ng orasan na naglalaro ng kanilang nakakalokong mga laro, pinaglalaroan ang mga karayom ng orasan. Sa pagtingin sa paligid ng kwarto, napansin niya na natutulog pa si Pete, nagtungo si Oliver sa labas nang siya'y binati ng isang nagtatagong tao na nagtatanong kung may humahadlang ba sa kanya. Hawak niya ang kanyang espada, sinasabing tumitingin lang siya sa paligid habang tahimik pa ang lugar. Tinanong niya ang pagkakakilanlan ng tao, subalit sumagot ito na pinadala siya ng kanyang kapatid na lalaki upang bantayan siya. Sa tingin ni Oliver sobra-sobra ito, pero sinabi nito na nag-aalala ang kanyang kapatid sa kanya. Tinanong niya kung susundan siya nito at sumagot ito ng oo. Tinanong niya naman ang pangalan nito, at nagpakilala ito bilang si Teresa. Sinabi niya sa kanya na kung kailangan niya ng tulong ay kailangan lang niyang tawagin siya at nagpatuloy si Oliver sa kanyang lakad, at kasabay ng pagsikat ng araw, nakita niya si Hibiya na naliligo sa fountain ng paaralan. Napansin niya ang mga peklat sa likuran ni Hibiya at ang kawalan ng hiya sa kanyang mukha, hindi nito ginagamit ang kanyang common sense. Kinuha niya ang kanyang wand at nagcast ng isang spell ng curtain sa paligid ng fountain. Sinabi niya na hindi siya pwedeng maligo doon dahil lahat ng lalaki ay maaaring makita siya mula sa bintana. Pinaliwanag niya na naglilinis lang siya ng kanyang sarili mula sa dugo ng huling gyera na kanyang nasalihan, tinanong niya ang mga peklat niya, at humingi ito ng paumanhin dahil sa hindi kaaya-ayang tanawin. Tiningnan niya ito muli at naalala ang isang katulad na eksena na nangyari sa kanyang nakaraan. Bumalik siya sa kasalukuyan at sinabi sa kanya na magmadali, ngunit dahil wala siyang tuwalya, ibinigay niya ang kanyang jacket at napagtanto niya na sila ay konektado ng tadhana. At dito na rin nagtatapos ang unang episode ng bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo ang episode 2 sa susunod na linggo.